sa inyong lahat. Alam mo naman natin na may 7 sakramento na tinatag ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay tatalakayin natin na isa sa mga sakramento na itinatag ito, na ito ang Anointing of the Sick. Ano nga ba ang Anointing of the Sick? Ang Anointing of the Sick ay second sacrament of healing sa simbahang Katoliko na ibinibigay sa mga may malubhang sakit, matatanda, o mga nasa binggit ng kamatayan. Layunin ng sakramentong ito ang magbigay ng pisikal, emosyonal, at espiritual na lakas sa nagdaranas ng sakit. Kasama sa ritual ang pagpapahid ng banal na langis o Oleo Sanctum sa noo at mga kamay ng may sakit ng isang pari, habang sinasambit ang mga panalangin ng pagpapagaling at pagpapatawad. Sa konsepto ng Anointing of the Sick, ang biyatiko may isang espesyal na sakramento na ibinibigay sa isang may sakit na malapit ng pumanaw. Ito ay tumutukoy sa banal na komunyon na ibinibigay sa mga taong nasa huling yugto ng buhay, upang magbigay ng lakas, gabay, at pagpapala para sa kanilang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, para maunawaan natin kung ano ba talaga ang Anointing of the Sick, tara, mag-interview tayo. So, good morning po sir. We're from College of Education po. So, ang iaano po natin ngayon, discuss po natin, ang interview po natin ngayon about is Anointing of the Sick. So, para po sa inyo sir, ano po ba ang Anointing of the Sick? Anointing of the Sick, siya ay practically the last sacrament or the final rite na isang Katoliko ay kayo tanggap. And this is a sacrament where a person, severely sick person, ay able to manggap noon for physical healing. Second is repentance and believe that God will heal the sickness na meron sila. Why? It all started with the idea na si Kristo ay nagpagaling ng mga may sakit. Una, ang walang ibang nag-aanoy ng may sakit kundi pari. Kasi mula doon sa sinabi sa St. James na mayroon may sakit sa inyo, ipatawag niyo pari ng simbahan, panalangin siya at pahira ng langis. Yun yung grasya mismo na pag may mga sakit, pagagalingin, kapahira ng langis at ipapanalangin. Kaya nga yung form na sinasabi ng pari kapag nagpapahid ng langis, nasa bisa ng pagpapahid ng banal ng langis at alang-alang sa pag-ibig at awa ng Diyos Panginoon, tulungan tanawa niya sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Pinapahidan. Katapos nun, tsaka papahidan yung may sakit ng langis. At ang goal ay mapagaling yung mga may sakit. Christianity believe at lahat ng bagay na ayon sa magandang plano ng Diyos para sa'yo. Kung ano man yan, mabuti o masama, yan ay always be na grace. Everything is grace according sa atin. Na lahat ng bagay na ito, mabuti o masama, magkas may sakit ka man o wala, kung may nahihirapan ka man o hindi, lahat ng bagay na ito ay part ng isang plano para sa'yo. Ang kailangan lang gawin ng isang Christian, tingnan siya in a very positive side, that Christ is always there, who walks with you and carries you on the rocky road. Sa pagtatapos ng ating pagninilay tungkol sa Anointing of the Sick, sabay niya paalala sa atin na hindi tayo nag-isa. Kasama natin ang Panginoong Diyos na handang magbigay ng kaginhawaan at lakas. Lagi nating tatandaan na ang sakramentong ito ay hindi lamang para sa pisikal na kalusugan, kundi higit sa lahat para sa espiritual na pagpapagaling na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy sa paglalakbay ng ating pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa ating buhay.